Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Crime of passion ang sinasabing motibo sa pamamaril sa isang OFW at dalawa pang katao sa barangay Fort Bonifacio, Taguig City, linggo ng madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Marie Angelica Belina, 25 years old, at isang overseas Filipino worker mula sa Calapan City, Mindoro. Mark Ian Desquitado, 35 years old, na isang food delivery rider at residente ng barangay Fort Bonifacio, Taguig City, at ang 22-year-old na si Shane Joshua Branzuela, residente ng naturang barangay. Nangyari ang pamamaril sa isang transient house sa Zone 1, barangay Fort Bonifacio, Taguig City, bandang alas 3:20 ng madaling araw noong linggo. Kaugnay nito, natukoy na ng Southern Police District o SPD ang suspect sa pamamaril na isang Julian Paningbatan Jr. alias Jimboy, 25 years old at dati umanong tauhan ng Philippine Navy. Nabatid pa na may dati ng warrant of arrest si Paningbatan sa kasong carnapping at robbery. Matapos ang serye ng bawas presyo noong nakaraang linggo, tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas, ika-23 ng Agosto. May dagdag na 70 centavos bawat litro ng gasolina at 2 pesos and 60 centavos naman sa diesel sa clean fuel at Shell. 2 pesos at 80 centavos bawat litro naman ang dagdag sa kerosene sa Shell. Ang taas presyo ay magiging epektibo ganap na alas 6 Martes ng umaga, habang alas 4 naman ang hapon ang price increase ng clean fuel. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang panibagong pagtaas sa presyo ay bungsod ng pagbulusok ng crude inventories sa Estados Unidos. Walang malaking problema ang kinaharap ng mga paaralan sa muling pagbubukas ng klase simula ngayong Lunes, August 22. Base ito sa monitoring ng Department of Education sa unang araw ng in-person classes sa buong bansa. Sinabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa na wala naman silang natanggap na major challenges mula sa iba't ibang paaralan. Sa datos ng DepEd, higit sa 27 milyon na mga estudyante mula sa pribado at pampublikong paaralan ang nakapag-enroll ngayong taon. Nagbigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard o PCG kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes. Magmumula ito sa Quezon City at ihahatid ang mga estudyante sa University Belt sa Maynila. Ayon kay PCG Chief Admiral Artemio Abu, 3 bus ang nakalaan mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. May libreng sakay din ang LRT2 mula preschool hanggang college students mula November 5. Bukod sa gate sa pagpasok sa istasyon, may ticketing booth para sa mga estudyante sa kanilang free single journey ticket matapos ipakita ang ID o enrollment registration forms. Paglilinaw ni LRTA Administrator Hernando Cabrera, hindi sakop ng free rides ang graduate students. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.